Good evening! Happy New Year! Happy New Year! Magandang gabi sa inyong lahat. Back our first episode ng Senior City Kwentuhan. Every Saturday evening, 7 to 8 p.m. Brought to you by our usual sponsors. Education Network, Philippines, Inet Philippines, senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel at PRRM Rural Reconstruction Movement. Na sila rin ang nagiging kasalitan natin na co-host ito. Pero as of now, kami pa rin since 2000. 6 years ago na. 2000 hindi. 2020 pala. 2021, 22, 23, 24. Simula ng 6th year. Okay. De La Torre at si Tita Girly. Okay, so welcome to our first episode ngayong ngayong 2025, and let's go straight to our our slide para makita natin. Ayan. Bagong format, ginawa naming lighter ang mga colors, pero siyempre itong picture ni Girly po mula as recently as last week lang. December 28 puno kami kay Dudong, at yung ako yan naman din. Sa 30 rin, no? Pagkatapos ang topic natin ay life stories that instruct and inspire. Sa totoo lang po, ang concept natin ng first episode, kasi January Alam mo ba na ang January ay galing sa salita ng Greek ba or Latin god? Si Janus. Janus. Yung looking back at looking forward, no? Parang door. Pwedeng tumingin sa nakaraan at sa darating. Pinanggalingan. So yan ang iniisip namin na at patutunguhan. Ay tamang-tama nung napili namin yung tamang-tama si Dudong Nemenso, namatay nung December 19. At bagamat yung book ni Tony Lavinia ay launch earlier pa, pero ngayong January 3 lang nag-text siya na dadalhin ko ang kopya ninyo. Kaya sabi ko, ay, salamat. Meron na tayong topic para sa ating Senior City Kwentuhan. Pero originally po, ang idea natin, hindi ba Girly, na na sana tayo bilang senior may kakausaping bata para matanong anong tingin ninyo sa amin, anong pangarap mo sa darating. Baka sa ibang episode yun. As of now, mas ang tiningnan namin ay yung tingnan yung looking back at looking forward using nga yung tema ng ng Janus as January. At ang nangyari nga, gumawa po ako ng gift for the birthday ni Girly, year end. At yun, eto ho ang yan. Ano ho yan, no? May looking back, looking forward, pero isang tao yun at may spirit sa loob. May fire. May fire. At yung mga drawing ay iba-iba yan. No? Yan ay magulo, vintage edition yan. Pero tingnan nyo dito sa one side, meron pang mga isda. Atin ito. Atin ito. West Philippine Seas. At doon sa forward naman, freedom pa rin. At peace. Depende na Okay. Pero bakit ko nasabing, ay appropriate Kasi nalaman ko doon sa reading the memoirs ni Tony Lavinia, who will be the second part ng mainly, ang una kay Dudong Nemenso. Ano pala siya? Nung nag-aral siya ng philosophy, ang isang philosophy teacher ang paborito ay si Father Roque Ferriol ng Jesus, who used to teach in Tagalog and Filipino. At ang isang main author, philosopher nila ay si Søren Kierkegaard. The Danish philosopher. Na ang tawag dyan ay maybe the first existentialist. Na ang kanyang quotation na paborito ko,
life can only be understood backwards. Hindi mo talaga mauunawaan ang buhay until natapos na at tiningnan mo. But then, it must be forward na hindi mo ma-anticipate lahat. Kaya may lessons ka sa past, pero inevitable magkakamali ka pa rin. Kaya we should not be worried about committing mistakes. Huwag lang fatal mistakes. Ang mahalaga, we learn. Anyway, masyadong abstract yun. Ang nisip namin ni Girlie, we will use two life stories. Yung life story ni Dodong, hindi buong biography, kundi yung kwentuhang nangyari nung kanyang burol sa UP GT Toyota Auditorium, Asian Center. At yung pangalawa naman, galing naman sa memoir ni Tony Laviña. So let's start with the first kwento ng buhay o kwentuhan tungkol sa buhay ni Dodong Nemenso at anong nang Francisco. Kasi yung Dodong is an endearment name. Yan ho, ang unang picture diyan ay ginawa kong poster nung nalaman naming namatay nga ng December 19. Naghanap ako ng isang picture niya na buhay na buhay pa siya, nagsasalita pa, pero nandun na talaga yung kanyang mahabang balbas, parang Ho Chi Minh, Ang interesting po, hindi kami naka-attend ni Girlie nung kasi minarapat ng pamilya na ang burol ay gawing after Christmas para let people enjoy muna. So, ang first day po was December 27 ba? Hindi kami nakapunta. That was for the UP community. Pero maraming pumunta. At nakiraman. Pero nung next day, pumunta na po kami kasi ang nakalagay doon ay for family and friends. At sa tingin naman namin, friend naman tayo. Kami, of course. Now, what's interesting po, kasi people always talk about Dodong is a self-declared Marxist. Sabi ng iba, the Visayan Marxist. Mga ganun-ganun pa. Talagang at socialist, revolutionary. Taga Cebu po si Dodong. At normally na-associate to, ay pag Marxist yan, ay walang spirituality yan, walang religion, no? It's all very materialist. Atheist, akala nila. Ang interesting po, ang nagmisa nung 28 ay yung wala pang fresh na fresh, parang bagong lutong pandesal na cardinal. Ka-honor lang, kagaling sa Roma. At binanggit nga nila sa kwento, kauuwi lang ni Cardinal Ambo David na taga Betis, Pampanga po at personal friend ni na Dodong at Princess. Tinanong siya, pwede bang ikaw ang humabol at magbigay ng final rites, yung anointing? Sabi ko, inisip ko, normally hindi mo iisipin yun. Bakit non-Marxists will be valuing that. Pero during the ceremony po, may nagkwento rin na nung ikinasal raw, yung anak niya, si Fidel at si Marivic, si Dodong also said, mas maganda magpakasal rin kayo sa simbahan. Parang may appreciation kayo ng value ng rites, rituals na culturally relevant, whether explicit yung religious o theological appreciation, iba pang usapin. Pero isa yun sa magandang at that's why ang susunod pong slides natin at discussion kay Girlie ay yung ilang excerpts doon sa sermon ni Cardinal Ambo David na based sa readings noon, and then yung komentaryo na. So, if you were not there, think of it na excerpts ito, parang balita mula sa sa pulpito. sa call it funeral mass or kay Dodong. Tribute. So sa tribute. So ang una po ay ito. Ang reading po sa Bible ay ang una ay galing sa Ecclesiastes chapter 3 na it says, there is an appointed time for everything and a time for every affair under the heavens. Nung ako'y paborito ko rin yan. Nung ako'y bata pa, yan? The Birds, yung rock. Kala is time, a time to be born, a time to die.
a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to tear down, and a time to build. Ang tema niya, time. Kasi nga nung kanya raw nanay yata ay matanda na o may sakit, laging tinatanong, "Sabihin mo sa akin kung oras na." Kung anong Oras oras na. na. Akala niya yung time, yung pala ibig sabihin yung panahon na ba ako'y mamamatay. Tamang-tama raw sinabi niya, very touching yung kwento ni Cardinal na she died in his arms, 'no. Ngayon sabi niya yun ang punto. Ang time po sa Greek, dalawa ang words. Ang isa ay chronos, like chronological. Ang isa ay kairos, wala tayong masyadong English word na kairos. So, ang So, chronos ay quantity, meaning 1 o'clock, yung 2 o'clock, sequence, this day, tomorrow, gano'n. So, chronology. kung kailan talaga mamamatay o kailan mangyayari. Pero kairos ay iba, qualitative, meaning timing, hindi time. No, hindi question ng kailan mo pinakasalan si girlie. That is chronological. Pero kailan mo dineklarang mahal siya at siya ay sumagot, kairos yun. May Okay. timing. Oh, Na sa susunod na kwento ni oh. Tony gano'n rin sabi niya, siya raw ay tyope at in in Hindi love na siya, makapagliga. hindi Hindi makapanligaw. okay. Humahaba ng timing, yung timing. So isa ho yun sa point ng ang interesting mula do'n, ang susunod na mensahe ni Cardinal, ang galing talaga, David. eh. Ano, eh, parang ginawa niyang ano, yung tawag natin contextualize, gawing relevant. Sabi niya, sino ba yung ano, tinanong ChatGPT, tinanong, sino ba yung nag-popularize ng kung hindi ngayon, kailan pa? Na ang complete slogan talaga ay, kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Tapos yung pala si Dito Sarmiento, isang UP Collegian editor, na later nga nakulong, tapos na-release, pero dahil may sakit, namatay soon. Kaya ang point niya is, yung time, kairos, kung hindi ngayon, kailan pa. Tapos biglang nagsege siya. Ay tamang-tama, si Curita, student Christian movement yun, eh. And kamamatay lang recently, Last year. last year. At very popular yung kanyang awit na Oras na. oras nang magpasya. Kaya ang ganda, eh, may bulong dinggin mo, ihip ng ating panahon, may sigaw dinggin mo, at ubos na ang oras mo. Oras nang magpasya kung saan ka pupunta, oras na mag-iba ka ng landas. Interesting, change na naman. Pero sabi rin niya, pero yung iba, Yung Sampaguita. yung Sampaguita, iba naman ang kanta, panahon na para magsaya. Forget muna. Forget mo na ang problema. Kaya sabi niya nung panahon ng martial law, ay yung kung hindi ngayon, kailan pa, kung hindi at saka yung oras na, iba yun. Pero maraming iba, panahon na para magsaya, forget mo na ang problema. So ang punto niya talagang Iba't iba iba-ibang ang pagtingin. pananaw. Na nire-relate nga sa kasalukuyan na magtatanong, ano ba, may mangyayari ba? May pagbabago ba? Eleksyon lang ba ang titingnan natin o merong mas substantial pagbabago? So, very relevant po yung sermon niya. Pero yung ending ang interesting kasi inirelate niya sa tinatawag nilang propeta. Kasi sabi niya, nung siya ay nasa seminaryo, ang kanyang mga teacher sinabi, "Oy, hindi lamang yung religious text ang basahin mo, yung mga propeta sa Bible, sina Isaiah, Amos, ganyan. May mga modern day prophets na very often wala sa loob ng religious institution, but in the streets or elsewhere, na bold, kasi prophet will speak out, pero dalawa yon, hindi lang to comfort the afflicted, associated yan, di ba, sa religion, parang uh, comfort the afflicted, but also to afflict the comfortable. Kaya quinote niya yung sa Beatitude na sabi niya, mapalad at merong sawing palad. May binabanata rin siya. So, ang point niya ron,
kitang-kita niyo yung relevance doon sa what Dodong stood for, na natutunan raw nila yung discernment to see through the emptiness of ill-gotten wealth. It's not wealth per se, kundi ill-gotten, and the vanity of success obtained at the expense of the blood, sweat, and tears of the working classes. Kaya sabi niya, kung si Kristo'y ngayon na buhay o recently lalo na at magsasabi niyan, marerentag niya sasabihin sa verse, because ang kanyang mensahe, woe to you who are filled now, bundat na kayo, magugutom rin kayo. Woe to you who laugh now, enjoy lang kayo, eventually tatangis rin kayo. And woe to you when all speak well of you the way people speak well of the false prophets. Kasi nga, true prophets, kuminsan, they are not that popular, but they speak the truth. So, ang brief excerpts. Anong naalala mo dun sa time na yun? Yung habang nag-homily si Naisip ko lang. Totoo naman na si Kadodong ay isang propeta. Kasi ang dami-dami na niyang pinagdaanan, dami-dami na niyang nasuri. Tapos nanatili siyang loyal o faithful dun sa kanyang paniniwala na may pagbabagong mangyayari. At naniniwala siya kung saan manggagaling ang pagbabagong tunay. Kaya kinausap niya lahat, wala siyang sinantabi. Kahit na sabi nga nung mga kaibigan nila na kahit na parang loko-loko o mga walang kwentang tao para sa iba, nakikinig siya doon. Ang naalala ko yung kwento ni Vince Bordeaux. Sabi niya, minsan isinama siya ni Kadodong kung saan siya nang lumaki. Doon sa Cebu, sa isang barangay. Yung isang barangay. At natuwa siya na si Kadodong, mahal na mahal siya ng lahat ng klaseng tao roon at nakikipagkwentuhan sa kanya at nakikipag-inuman. Walang ka-ere-ere si Kadodong sa pakikipag-usap at pakikinig. Hindi siya pumunta roon para mag-lecture o magpaliwanag o sabi nga natin mag-educate. Kundi winelcome niya lahat, nakinig siya, nakipag-inuman. Gusto lang makipagkwentuhan. Yun. Babalikan natin yan sapagkat nandito yung may inihanda akong ilang pictures pa. Kaya kasi doon. Bilib na bilib siya sa isang klaseng intellectual na katulad ni Kadodong. Walang ere, hindi Walang masyado. imagine, naging presidente ng Universidad ng Pilipinas. Nag-aral sa Manchester. At kung saan-saan nakapagturo. Galing yan sa Australia, sa Canberra, galing din sa Japan, nagturo din. At marami na siyang kung sa atin ay na-accomplish bilang isang tao, bilang isang edukador. Ibig mo sabihin, walang ka-ere-ere siya kapag naglalakad siya sa kalsada at kinakausap niya lahat ng tao at nakikinig siya kung ano man ang sasabihin o kwento nila. Isa yan sa temang nagsasalimbayan yung kwento ni Dodong at kwento ni Tony about being teacher and mentor. No? Punta tayo sa susunod na punto. Eto. Look at him. Ang nangyari po, kailan nung 29? Yan na yun, 29. 30 na yan. 30, yung pangalawa natin punta. 29. 29 kasi, kailan ba tayo pumunta? Hindi ko naman. O 30 nga. Kasi ang kauna-unahan was 27. 28. O 29. Sa 29 po, katawa, dalawang programa Sa 4 o'clock punta kayo ron because sabi nila, parangal. Kasi ang 29 ay mga aktivista, gathering ng mga aktivista. Iba't ibang klase. Pero kahit paano, sabi nila, dahil napakarami, parang may special raw na pagtatangi yung Bisig at saka yung Akbayan dahil si Dodong ay kasama sa nagbuo ng Bisig at ng Akbayan at explicitly socialist.
Tapos naimbita rin naman kami at sabi sa amin bilang mga PAPDEM na gusto kong bagitin yung interesting angle niyan. Pagkatapos ng hapon na yon, tas may dinner. Pagkatapos, sa susunod naman, yun na ang iba't ibang klase pa ng ibang left, no? Yung binanggit ni Girlie tungkol sa popular democracy, sa amin naman, kasi nga after before EDSA, but especially after EDSA, naghahanap yung iba na dati hindi nakasali doon sa malaking kilusan ng left, no, yung National Democrats. Pero gusto pa rin ng pagbabagong hindi lang naman eleksyon. At we see ourselves rin as left pa rin. Pero maliliit na grupo, kaya ang tawag sa amin noon ni ETA, kayo three little pigs lang naman. Ano. At yun ho ay yung bisig, binuo, luran ng sa isip at gawa, ng sa sosyalistang isip at gawa. Tapos yung Pandayan, nakasama yung kasalukuyang senador ngayon na si Rizal, at yung PAPDEM, kami ho ni Naboy Morales, ni Nagani Serrano, Oka Francisco at iba pa. So, same principle kami ni Dudong na bukas tayo sa iba't ibang variety ng progressives. Pagamat may differences, hindi tayo magkaaway, ni hindi magkaribal. Gusto nating lumaki tayo lahat. Pero at the same time, merong explicit na talagang socialist ang perspective. Ay sabi nga ni Girlie nung nakita namin yung picture, ay napaka-symbolic naman yan, nagsasalita ka. Tapos ang picture nasa harap mo si Shell Jokno. Kasi nagkataon si Shell Jokno, kung hindi po nyo alam, siya ngayon ang sumali sa akbayan at siya ngayon ang unang nominee sa party list elections na pinili ng akbayan. Nagbigay sa kanya, nagbigay daan yung existing na nakaupo si Percy. Kaya sana po naman ay pala rin sila. No? Mhm. By the way ho, ang may kwento ng akbayan, nung kasama tayo noon nung tinayo ang akbayan, pero pagkatapos po noon, hindi kami nagpatuloy doon, ako bilang public, kasi nga napasama kami sa jeep ni Erap. Ay yung jeep ni Erap, ang laki-laki noon. Kaya nung nag-iisip na that was the first party list election, inisip mag-party list rin sila. Eh, sabi naman namin, ako wala akong mahihirapan na akbayan. Si Kado Dongdo ang isang lumapit kay Erap. Na Nagtulungan kami na kumbinsi si Erap. Erap, pagbigyan mo naman kami mga bagito. Yung jeep naman eh, iyong-iyo na yan eh. Kaya kahit paano naman, dapat namang kilalanin ng akbayan na nagbigay daan sa kanila. Otherwise, pwede manalo pa rin ang akbayan nun, pero siguradong mas malaki nun sana ang jeep jeep eh. na harap. So yun ho ang yung binanggit ni Girlie na bukas si Kadudong, hindi lang sa ordinaryong mamayang baka hindi ganun ka-politically sabi, pero yung iba't ibang varieties of left and progressive Yung iba politics. nga dumating dun sa tribute, namangha sila na ang dami palang left groups at Oo, movement. Kahit iba-ibang ako, napansin ko, meron bang gano'n? Socialist Party, parang ganyan. merong iba-ibang mensahe, the old The old PKP, and the new. galing sa Oh, ND, yung bayan muna. Tapos, parang parang kung sa lengguwahe ho ng mga aktivista, parang united front sa mm, pagbibigay ano, yun nga, honoring and tribute kay Kaka Dodong. Parang lahat ng kulay ng kilusang pagbabago ay represented at hindi lang po mga katulad namin na thunders o senior. Ang dami pong bata. kaya yun nakakatuwa. Na nagpunta ro'n kaya marami ho kaming hindi nakilala na, bahagi sila ng kilusan ng pagbabago. So yun nga yung susunod na parangal yung sinabi. Hmm. Siguro ang reference na pwedeng gamitin natin, eh, halos lahat nag-refer na nung panahon ho ni Gloria Macapagal Ang Arroyo daming ang na tapos daming nagkaroon ng iskandalo yung Hello Garci. oo, Pagkatapos nagsisimulang umugong na mukhang illegitimate ito eh. So nag-isip ng ano,
Hindi lamang yung mga ibang aktivista nag-opposition, kundi even sa loob ng military. At medyo nag-uusap-usap yan at binanggit noon ng isang key figure noon na parang he could convene ay si Dodong Limenso. I didn't realize na explicitly binabanggit na siya pa ang nag-conceptualize ng transitional revolutionary government. Kaya pagdating doon, hindi lamang iba't ibang left group na that time ang tawag sa sarili ay laban ng masa. Nandun rin yung ibang mga sabi nga, either reformers at revolutionary, pati military. Kaya sabi na interesting talaga yung kapasidad ni Dodong. Unang-una, hindi lang mag-attract, makinig, kundi malawak ang isip niya. Kung bilang, even in relation nga sa religion, which you associate agad, negative yan, conservative, from the Marxist, materialist, wala yan. May kwento pa ngayon si Ronald yata, binanggit niya na, ano yun, anong nangyari pag namatay, wala nang mangyayari, ganyan. Si Dodong raw, sabi raw ni Randy David, wala, how you explain materialism? Wala, sabi raw ni Dodong, I believe in consciousness na mahirap i-analyze materially, Hindi niya mapangalanan, pero ang punto niya, bukas ang isip ni Dodong na there are realities na hindi mo lahat marireduce sa isang napaka-dogmatic o narrow conception. And the same thing sa revolution, kasi socialism, revolution, ngayon, pwedeng may armed, pwedeng may non-armed, pwedeng reform lang, pwedeng parliamentary. So, bukas siya sa variety. Ngayon, pero tatandaan ko rin naman, lagi sinasabi ni Dudong sa amin nun, pwede namang, okay, bukas tayo, pero wag namang forever discussion. At some point, dapat may decision. May decision. Dapat kumilos. Yun naman ang spirit na ang linaw na nakuha natin kay Dudong na bukas, discussion, at some point, kahit hindi perfect, magkasundo, kasi lalong-lalo na sa social change and political change, the proof is not theoretical. It has to be practical, proven, tested. May kwento pa, may isang nag-quote. Again, may interesting tulay sa some ideas later sa pag-usapan natin kay Tony Lavinia na isang paborito niyang Marxist ay yung Italian si Gramsci. Na si Gramsci sinabi rin na may saying si Gramsci na pessimism of the intellect, optimism of the will. Kasi ang punto niya, mag-analyze ka na mag-analyze, parang tagilid wala yatang patutunguhan. Pag maghihintay kang mag-perfect analysis na mangyayari na, yun ang point ni Dodong, hindi mo until mag-test ka rin kasi kasama ka sa analysis afterwards. Pero kikilos kang hindi siguradong sigurado. May risk-taking. Pero yung risk mas available, mas not available, mas reduce yung risk, ma-mitigate, di ba? Pinag-usapan natin ni Luz at ni Boyet. Risk mitigation, hindi lamang kung na-analyze sa iba, kundi parang may kasama kang marami, hindi lamang solo biyahe at gusto lang bumida. Yun ang mga ilang ideas na na-pick up po natin sa mga tribute at kwentuang napakarami sa gathering na yun, ilang araw yun, 27, 28, 29, 30. Pang nagbigay ng tribute na ngayon mo lang narinig. Oo. Katulad nino. Siguro, yung I did not even know, si Ben Quiñones, hindi ko alam, galing pala yun sa lumang party. He was talking about associative economy. Nasabi niya parang form of socialism, may gano'n, no? Tapos, yun, yung young socialist, bago na naman yun, no? Batang-bata pa. So, ako, natutuwa, sabi mo girl, na at least, marami namang bata pa. Which is a theme. Which is a theme rin na we wanted to say na for our first episode, isa niyan sa pupulso natin. Tuloy hong senior city kwentuhan ito. Ang nag-uusap ay mga seniors, tungkol sa mga seniors pa rin. Pero ang challenge sa ating lahat ano ang leksyon na pwede nating i-turn over na useful
At more important, meron bang sasalo at ite-take up yan. Oh, Kaya kung meron katulad ni Antonio Laviña. Oo, nagmamadali talaga si girl yan, oh. 7:30 na eh. Tama, dalawa naman na two halves ang ating ano. Pero ang isa pa ring magandang sabihin tungkol kay Kadodong, yung pagrespeto niya sa pagiging feminista ni Princess. Correct. Oo, kasi naku, napakatibay na feminista at saka women's advocate for reproductive rights si Princess. Pero makikita mo na sa dami ng nagagawa rin ni Kadodong, supported niya at kasama rin niya si Princess sa kanyang mga advocacy. Kaya na-overwhelmed din kami na ganun karami ang nagmamahal kay Kadodong. Kahit si Princess din. Sabi niya may Although mga kwentong hindi pa niya oo, alam. although lagi siyang kasama ni Kadodong 'pag may mga pulong at saka pagkukuwentuhan, marami rin na noon din lang niya nakinig at dahil dun parang naibsan kahit papaano yung kalungkutan niya at yung kanyang yun nga, yung pinagdadaanan niya na isipin mo magsi-69 years na ata sila na Kasama, magkasama. wow. Biro ho niyo si Dodong akala nga namin makakaabot pa siya ng 90 years old sa February 9 eh. Pero anyway, so in ending po, sa picture na ito, nagsalita si Princess, maikli lang, nagpasalamat. Tapos interesting ho yung dalawang awit. Ang una yung awit ng tagumpay, so it's more national. Tapos ang susunod, international. So yung garin yun eh. Normally, socialists are always associated internationalists agad. Pero lalong-lalo kaya tamang-tama yung balbas ni Dodo na para yung si Ho Chi Minh. Jimmy, Yung sa Vietnamese left tradition, socialist ang perspective pero very strong emphasis on national independence and sovereignty. At yung sinadodong rin, tuloy yung kanilang socialist perspective pero nandun lagi yung nation building. Kaya dun na nagbago rin ang pagtingin niya kahit pala ibang mga security forces o kahit ibang nasa government, kahit ibang nasa academe, kahit ibang nasa what we would call establishment. Kasi normally, pag aktivista kayong nasa labas ng kapangyarihan, babanggain mula sa labas. Siya ho'y bukas na maghanap ng possibilities. Might just call them reformers, hindi necessarily revolutionaries or radicals, pero integral sila sa nation building and social justice, lalo na yung may pagkiling sa mas naaapi, mas na karamihang manggagawa, magsasaka. Yun ang ating pong tribute again. Maraming salamat sa inspirasyon at sa patuloy na aral na pag-uusapan pa muli natin. Nag-iisip nga kami advance notice kung sakaling matuloy sa February 9 po na 90th birthday. Hopefully, sabi nila may may manuscript na baka palimbag, ma-publish. may launch. Hindi ko alam kung totoo yung title na Notes from the Underground. Parang ganun. And hopefully, magagada naman ang mga tao not only to honor Dudong again, but also to say, ano ngayon? Anong gagawin natin in the spirit na pinagtulungan natin, natutunan natin kay Dudong, na bukas sa iba't ibang gusto ng pagbabago at maghanap ng points of unity kahit na we recognize may differences pa. Sa karanasan mo kasi mas marami ka nang nakahalubilo sa international yung katulad ng mga African National Congress, meron bang katapat si Kadodong doon sa mga naging leader? Kasi was he like Mandela or si Mandela kasi is kombinasyon ng talagang national figure at ang pinanggalingan is yung nationalist. Kasi yung ANC po, meron yung SACP, yung South African Communist Party. Siguro closer dyan yung si Jos Lobo. Si Jos Lobo siguro. Kasi at sa Pilipinas yung left dito, yung New Communist Associated Maoist eh. Yung ANC sa Soviet. Si Dodong gano'n rin nagsimula eh. Ganun. Anyway. Sige, sorry lang po. Medyo ship na tayo sa second buhay naman po. At tungkol naman tayo sa
kay Tony Laviña. Antonio Kaya Laviña. bakit Oo. natin siya napili? Kasi nga nung una hindi namin naghahanap kami sinong batang ating i-interviewin, pero kukuwento pa rin natin si Dudong. Tapos sabi niya, Girlie, merong personal copy akong bibigay sa inyo ng libro ko. Pagkatapos hindi lang dinala at dineliver, sabi, stay ka naman magkwento tayo ng konti. Tapos nabigla kami, hindi namin alam na siya pala bumibili ng Where to Next planner ni Ayen. Including ang interesting Pinamimigay sa mga kadre. Oo, kasi Ng makabayan. hindi, yung underground talaga sa meron sa Mindanao Mindanao. na ano raw, parang mga bata na gusto yung ganong type kasi dateless. Kaya sabi kasi nagtapos na po after 10 Wala na. versions, naghanap na rin si Ann kanino ipapasa at pipick up ng Where to Next na. Which is really kasi yun ang main reason bakit na-trigger na isama natin ng kwento si Tony. Hindi lamang yung tungkol sa libro niya, kundi in the end, sinabi niya, alam mo, ang challenge sa akin talaga ngayon, kanino ko i-intriga at sino ang sasalo ng lalo na mga major important projects na iniisip ko, including gusto Lahat niyang ng i-develop private yung, justice, hindi lang, pati yung Lumad lumad schools, education, no? parang So, naming traditions. pero yung si Tony Tony. po, unang-una, bakit Paano sulat ang kanyang Ransom by At Love? saka tingnan mo ang kanyang happy pero change maker at unfinished journey. Interesting, ano? Yes. Ang interesting rito ay parang yung introduction niya na gusto kong i-cite, no? Did you make a slide out Ay, of meron the... po. Siyempre naman ako naman alam mo naman si Girlie. Ako'y masunuring tagagawa ng slide sa aming dalawa. Ayan. Yan. Memoir. Hindi biography. Memoir. Ano yung Triple S. inaral? Nagsimula talaga sickness yan. Mamamatay na nga siya. Akala nga niya mamamatay na siya. siya. Pero solitude naman, dinescribe niya siya pala may pagka-introvert and solidarity. But more than anything, it is a memoir of hope. Pag-asa. So sabi niya, in this memoir, I share lessons of my life. 65 years, no? Talagang senior na senior talaga. To the next generation so that they may face the future with insight and confidence. Ginamit natin through instructive na at inspiring pa. Of course. And it says, my intention is for this memoir to help future generations build on the experience and lessons of those who went before them. Kahit paano naman siguro, pwedeng may matutunan sa atin. But to them, I offer this book as testimonial and mahalaga yung una mo, testimonial. Meaning, hindi ito simple salita. Lived ito. May itinaya ko at hango ito sa atin. Hango sa buhay. Pero guide rin naman. Pwede mong gamitin. No? Sumagot nga si Chato na natutuwa siya at nakikinig siya sa atin ngayon. From Roma. At importante ito, Chato, kasi itong si Tony Laviña, nung batang-bata pa siya, nakarating siya sa Udine. Sa Italy, sa Udine. At doon siya nagtrabaho o volunteer as caregiver ng mga PWD as part ng international exchange program ng mga Catholics or ano nga yung tawag doon? Anyway, babaya. Pero ang interesting po, si Tony, sinulat ho niya ito, may konti siyang notes sa diary, pero puro from memory lang ito, no? Oo nga. Hindi research. Dahil nga akala niya mamamatay na siya. Ilang beses na kasi. Dahil na-diagnose ho siya talaga with a form of cancer na nag-metastasize. Pero, so worried na worried. Pero the good news, sabi raw naman ng doktor, wala namang tanning yan. Baka nga mamaya, mas mamatay ka pa sa comorbidity mo, ayusin mo ang hypertension at because hindi naman pa fatal yun. Pero still, International may Christian feeling Youth talaga siya na Exchange. para bagang time, may oras na. So, how will you best use it? And sa point is, I reflect on my life and then gain lessons and then share it with others and hopefully inspire them. Pero grabe yung kanyang mga naaalala, pati mga tao
Parang Oo. meron siyang kung sa brain natin may name box dun, letter box, ganyan, Mm. na lahat ng ano, nakaka-ugnayan niya, Yeah. nakikilala niya, naalala niya ang katauhan nila at nakukuwento niya ano ang relasyon niya dito sa mga taong ito. Pero ang maganda rin Mm, may relevance dun mm. sa kay Tony at even kay Dudong. Kaya sinabi natin instructive and inspiring. Kasi nga yung isang Danish teacher sa folk school sinabi, "Before we enlighten, so education, we must first enliven." Yung imo-motivate mo muna ano, yun ang whole point ni Tony rin dito. There are lessons, pero ang mas mahalaga yung ano, yung mai-inspire na may pag-asa pa, may magagawa ka pa, hindi pa hopeless. Okey. Okay. So, what's the next What's the slide? next slide ito? Ayan, Oh, interesting. Sabi ko, parang ni-research ko pa nga, parang Saint Ignatius. hindi may pino-produce palang ano, parang hand signs kung 'di ba may hand sign gano'n. Oo, oh. Sabi ko, ini-research ko pa, hindi ko alam basta may 4 tawag niya 4 gestures. Ano Kasi 'yan? Jesuit trained siya. So, ang una, clenched fist, lumalaban, nagtutol, Kanan na, whatever. oh. Ang susunod Tapos naman, umiibig, yung yeah, Korean ano, oo. Tapos tapos pangatlo, nanalangin, nananalangin. At okey. ang tatay, pumupuri. Lagi niyang ginagawa Nagpapasa 'yan? yan ang ginagawa niyang ritual ngayon sa mga group, eh. Parang yung ating kalimasada. Ay hindi, parang ito hindi ko alam kung sariling imbento niya 'no, pero Tanungin kaya natin siya. interesting. Sinabi mo ba na pag-uusapan natin siya tonight? Hindi, alam naman niya pinadala natin ng poster, eh. Okey. Kaya girlie, alin Kaya ka Tony, oo, sabihin mo sa amin, ano ang energy na nararamdaman ng mga tao kapag ginagawa mo yang apat na hand ano yan? oo, okey. So, Oo, hindi ang isa hmm, looking back, 'di ba, oo. kasi kami ni girlie mabilisan munang basa kasi sabi nga nako is 'pag magsusulat ka sabi ng publisher raw wag lampas ng 300 pages ano, Yes. pero mahaba rin yun lalo na small type, eh, Oo nga, oo. kaya kailangan magsalamin ako, mm. Pero ang tanong namin, ano mga na-pick up natin? Hindi naman ikukuwento yung lahat. Ang good news po is yung first printing po ay sold out na lahat. Oo nga, Pero may second printing and hopefully 'pag raw ay pumatok, eh, di puwede lang mag-ano internationally at kung matuloy yun, I think matutuloy yun, mag-e-European tour pa sila dahil he spent time nga sa Europe rin 'no? bumisita uli siya dun sa mga naging kaibigan niya at kung saan, yun nga marami siyang natutuhan. Kaya parang going back Mm, to Italy, talagang natuwa siya, bumalik pa nga siya dun sa hmm, Udine 'no, sige. Anyway, so magsimula itong susunod 'to is parang will follow the broad structure ng the libro, chapter. kuwento-kuwento. Binasang hiwalay ni Gerd, binabahala na kung naalala namin pareho. Ang una ito, ang first chapter po under the introduction, Early Crossroads. Sabi nga niya kaya isa sa paborito niyang sinight na song ay si ano rin, si yung awit ng yung Sangandaan, Apit at Petroburgis ano. Kasi nga young activist siya, Kay Bong Ramilo. na yung paanong mahahatak ba sa aktivismo, mag-a-underground ba siya, mag-aano. Pero ang interesting sa akin is which I appreciate and that's yun ang Ay, aking kay Rilke. si Rilke sa introduction nito kasi maraming chapters yan yung paikot-ikot na sinabi, "Be patient toward all that is unsolved in your heart and try to love the questions themselves." Na, Yes. do not now seek the answers which cannot be given you because you would not be able to live with them. 'Pag Mhm, masyadong napaaga baka hindi mo kaya. mm. Ah, and the point is, live everything. Live the questions now. Perhaps you will then gradually, without noticing it, live along some distant day into the answer. Yan ang tema ng libro. Ang raming mga tanong niya and very honest siya 'no. Pagkatapos talagang ibang-ibang sagot, iba-iba 'no. And,
Pero ang yaman ng buhay, pero ganito pa rin, marami pa rin siyang tanong na hindi pa rin masagot. At ano ba dapat gawin? Ano ba talaga ang dapat ipasa sa iba? Ikaw, anong na-pick up mo? Kasi yung una ho niyan, section, mula sa childhood niya, pag-aaral sa Cagayan de Oro, napapunta sa Ateneo. Yun na nga, very religious yung sinabi mo, naging member siya ng ano yun, yung Ano yung parang may Catholic exchange program, eh. yung Christian exchange program, International Christian Youth Exchange Program, Tapos ISTAPIL. Tapos pinadala. pinapunta siya sa Italy para pag-aralan yung kultura at yung kanyang language. Pero yun nga, ang una niyang ginawa nun ay mag-alaga ng mga PWD. Oo, Although dalawa sila, may Japanese, si oo. Masao, na galing sa Japan, at sila, dalawa, pinadala nga sila dun sa, yun yung Italian Alps eh. Kasi tayo, hindi tayo nakarating dun eh, no? Pero the other nabanggit naman niya na maliban nga sa masarap yung Italian food, na in love pa siya, pero walang patutuguhan yun, sabi niya, pagkatapos na attract siya kay Gramsci. Pero at some point, nagpunta siya sa Assisi. Mm. Mukhang doon siya nagkaroon ng parang, Metanoia? well, malalim na pagtatanong, no? Traces doon yung usapin ng for the poor, for creation. Kaya similar sa Laudato Si, yung panagsama mo na sa ni Pope Francis, yung cry of the poor, cry of the earth, ano? Di, ang importante doon, nung 20 years old nga siya, pagpunta niya doon sa La Comunita Pier Oh, Giorgio, melting pot yan ng mga Italians. Iba't iba, may communist, socialist, oo. Christian Democrats, radicals, and regional autonomy advocates. Kaya parang yung naintindihan niya, ganun pala ang some form of Oh, democracy. sabi niya mukhang mas Mm. appropriate sa Pilipinas yung more than one party or more than Maraming two parties, kundi parties. iba-iba. Magulo, siyempre. Kaya ang challenge is yung leadership pag-unite. Kaya may roots sa kanyang karanasan at observation. Yung similar to our views ngayon, no, na you might have broadly a socialist perspective, pero paano Parang pupunta ron? nabuksan yung isip niya na pwede palang may mga coalition of left and right parties. Or left and center siguro, wag Oo. naman Hindi, sinabi niya rin kahit right? here as coalition of parties of the left and right came Talaga. together and fell apart. Oo, Tapos may oo. pag-aaway sila. Pero parang nakita niya na pwede palang mangyari yun na hindi lagi silang at loggerheads. Parang importante. So, yun nga, sabi niya, what I learned from Italy was that the better system for politics was to have multiple parties, as many as the ideologies and interest groups that they can represent. Okay. Yun. Yun yung Okay. unang Oo. niya, So, magbubukas isip sa iba't ibang uri ng paniniwala at ideolohiya at political parties. ang susunod po is in one slide lang, pakita ko sa inyo yung structure ng libro at ang main identities niya, no? O, ang isa is bilang human rights law. So, yung kwento niya bakit siya napapasok sa human rights. Then, pangalawa, paano siya pumasok sa being a climate and environmental justice activist. And then became a global citizen dahil nagtrabaho siya hindi lamang sa US, kundi yan na nga, internationally, pati with ASOG sa training ng mga OFW. And isang leader at social entrepreneur sa Ateneo School of Governance at saka yung ASOCA. Pero sa kahuli-huli, ang pinakamalaki in being a teacher and a mentor. Kasi naaalala niya lahat ng mga nag-aral sa kanya at lahat ng na-mentor niya at lahat din na nag-mentor sa kanya. Mga husay yung kanyang memory for names, where they part of their lives, how was their lives. Parang finalo niya yung yung
buhay ng mga naging estudyante niya hanggang sa naging successful sila sa kanilang mga careers and professions. Tapos he kept the links to them, yung parang ang wide ng kanyang circle of friends and influence, ganyan. Pero at the same time, sinabi nga niya na he wants solid, he also wants may me time. Solid, Kasi saka may time he siya to admitted na he had so many minsan madidepress challenges siya, gano'n. na later sabi niya ang dami-daming categories na binibigay sa kanya, ganyan. Later naiintindihan niya bakit gano'n siya, pero yun despite all his neuro challenges, ganyan, marami pa rin siyang nai-contribute. At ako, I was really amazed at how much he kept saying na he asked for forgiveness of his sins that he had committed, ganyan. Parang in a way, it was some sort of revelation that he could ask forgiveness from everybody. Parang confessional itong libro. Oo nga. Kasi nga he felt he was going to die. Oo, grabe, no? So he had to write it as more and more diagnostic tests were coming with negative with bad results. Kaya parang naisip niya I might as well write my memoir. Sabi nga niya itong librong ito is not a book of ideas. It's my journey. Oo, may analysis in between pero it's really more yung relasyon niya sa iba't ibang tao, yung naitulong sa kanya, naitulong sa kanila, lessons learned, no? Sabi nga niya, unfinished. Ang galing niyang magkwento. Mm. Kaya mafa-follow mo siya. Siyempre 'pag may sinabi siyang ganito, gano'n talaga pala siya, gano'n. At siyempre napakakulay ng buhay niya, very colorful. It's not one of those things na sabi mo, he was able to do that? Parang Anyway, we are sabi nga ni Boy Morales, you have to have a large organ to be able to live through all these challenges. I see Tony would appreciate that because Jesuit Yeah. trained siya. Yeah. Yung galing hong saying ni Boy Oo. Morales sa amin. Isang Jesuit yung sumulat. Yeah. To succeed in politics now, you must have large organs. Tapos ang sabi, hindi naman wag mo isipin yung sex organs. Ang isipin, you must have a broad mind, a Yes. big heart, Yes. and a strong stomach. Yes. Pero ang God. strong stomach, to swallow big dose of good luck. Hindi lamang problems. Kasi may Yes. mga tao kayang mag-suffer. Pero they don't know how to handle good luck. Yes. They don't know how Ikaw, to. you know how to handle? Wala pa yata akong good luck eh. And you are my good luck. I don't know how to handle you. Okay lang. Anyway, well, into our last 5 minutes or punta tayo sa pinalaki ko yung marami. He is all of that. Yeah. Pero yung pagka-teacher at mentor niya, Yeah. nakita ko, naghanap ako ng isang picture niya, interesting siya, timo. Ayan, nandiyan na naman yung mga gestures, laban, Love, pag-ibig, panalangin, interesting sabi niya. May binanggit siya sa kanyang libro at some point, kung iisa ng word na gagamitin mo lang, sabi niya teacher. Okay. Para ako sabi ko educator, no? Kasi Pero wala kang income. pero more important, may binanggit siya na Ano? he described himself, balik na naman tayo kay Kierkegaard. There was one time, may isang paragraph, mahirap sabihin. Sinabi niya, binanggit siya parang throwaway phrase na, because I consider myself a Christian Marxist existentialist. May ganun, no? Yung existentialism yung kay yung kay Kierkegaard. Very strong about fear and trembling, dread, and hope, ganun, no? So, ang point naman na kay Paulo Freire is, education must deal with must first deal with must begin with the solution of the teacher-student contradiction. What? By reconciling the poles of the contrary so that both
are Simultaneously simultaneously teachers and students. Hindi simple You teacher learn from each ka, other. you also learn. Kaya Mm. siguro kung tayo Ah. gagamit na hindi na lamang educator kundi lifelong learner Yes. and also educator. Okay. At ang mahalaga ron, Mm. keyword naman talaga, the first form of learning and organizing is conversation. Kwentuhan Okay. na nakataya pati yung iyong karanasan at hindi lamang obserbasyon o nabasa. Yun ang idea. So yun po ang medyo ilang pinagtahi-tahi namin kontang na pick up sa beginning ng taong ito. Pero may isa pang point na ni-recognize niya gaano kahalaga yung family life Ay, oo. niya at ano ang naibigay sa kanya at napalalim lalo ang pagmamahal niya kay Tintay. Oo, na talagang sabi niya Oo. chopping-chopper siyang torpin. Ang tagal-tagal bago siya nag-declare. Nung una platonic love muna. Interesting, you would expect na big person like Tony will be so shy, ano? Anyway, maganda ho itong libro niya kasi there's so much to learn from him and so much to appreciate kasi having been a teacher in many ways, he went through all these journeys even though or because of it, yung na-develop niya, yung how to manage his mental health. Oo. Yun, napaka-importante yun kasi may mga kaibigan tayo na talagang hirap na hirap sila how to handle their mental challenges. No? Pero sabi nga ni Tony, mukhang ang tawag nga niya sa sarili niya ay neurodiverse. Sabihin, yung lahat ng categories na pwede niyang makuha, binigay na sa kanya ng mga psychiatrist at therapist at mga kaibigan niya. Tayo nga, we're grappling with the term depression pa lang no? But he went through all that journey. And yet, he's so creative and brave and productive. And dedicated. And dedicated. Kaya we wind up balik sa ating tema. Yes. Life can only be understood backwards. But it must be be lived lived forward. forward. But it can be understood backwards better pag pinagkwekwentuhan from iba't ibang anggulo. Yes. And it must be lived forward kasama rin ng mga iba. Hindi solo Yes. biyahe. Yes. Kaya for the beginning of this year, there's so much to look back to, lessons learned sa ating mga buhay, At sa karanasan. nagpapasalamat kami sa dalawang ating pinagkwentuhan, kay Dodong Nemenzo at ang kanyang pamilya, lalo na kay Princess, at kay Tony Antonio Lavinia. At sana sa mga darating pang araw, humaba pa lalo ang buhay niya at mas marami pa siyang makakwentuhan, maturuan, at mapag-aralan. Pero balik po tayo sa... Ang pinakamaganda niyang project ngayon, yung young generations na organize niya. Sabi niya parang may marami ng na ko-convince siya. Yun nga ang iniisip ko rin na baka magiging talagang tema natin for this year sa Senior City. Na yung sinabi nating original idea na hindi naman laging every single episode, pero kahit part of episode, makahanap tayo ng younger, na hindi naman yung batang-bata, naghahanap rin, nagtatanong tulad natin. Level siguro ni na Angela na they're in their mid-20s. Gen Z, so medyo na, posibleng graduate na, naghahanap ng trabaho, ng profession, anong career nila, ganun. And also, we want to know, hindi lamang anong ma-share kundi anong tanong nila sa atin. Sa buhay na ito. So, mayroon pa tayong natutunan pwedeng ipasa sa kanila. Marami naman. Sana. Oo. Lalo na si Girlie, marami sa kanya ko. Ako, compared sa mas marami kang maalala tulad ni Tony. Ako,
Hindi ko naalala, maraming pangalan kasi lalo pa ika'y nasa underground 'no, kinakalimutan mo ang mga pangalan, eh. O pagkilala mo iba, ano? Pero ang mahalaga rito palagay ko yung the fact na driven by yung parang fear na, "Uy baka matatapos time again," 'no? Kairos. A It is timely time. now. It's a Time time to teach to and a time to learn. extract the lessons Yes. and to And to offer it to move others. forward and Oo, to make decisions. oo. And to give thanks sa blessings sa Yes. buhay Yes. and be a blessing also sa iba. I think yun ang spirit po and our wish to all of you who are our In this listeners dito sa 2025. Senior City Kwentuhan. Brought to you by Inet Philippines, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, At at Philippine PRRM. Rural Reconstruction Movement. Ilalagay po ito sa YouTube. At muli Very po soon. kami ni Girlie ay nagpapaalam sa inyo at nagpapasalamat kay JM na ating batang-batang technical support sa ating Senior City Kwentuhan. Happy New Year muli! And may 2025 Dapat meron bring din tayo. blessings to us. Yun. West Philippine Sea. O, kung si Tony Lavinia may mga gestures tayo. West Philippine Sea, atin ito. At saka. Okay. Okay. So marami pong salamat. Magandang gabi sa ating lahat and see you next Wednesday. Next Ciao. Saturday na Ciao. malamang. Ciao, Bella. Okay, bye-bye.